sa inyo mga kapobre. Long time no vlog. Medyo busy kasi dami ring trabaho araw eh. So ngayon kakatapos lang ng ulan dito sa Smoky Lake. Makikita nyo yung dinadaanan ko. Nagmamelt yung snow. Pupunta muna ako ng post office tsaka ng bangko. Withdraw muna tayo ng pera at mamimili rin siguro ako ng stock sa bahay. Ito naka winter boots ako, hirap maglakad pero hindi naman siya madulas kasi medyo nagme-melt yung snow eh. Mas nakakatakot maglakad kapag black ice. Kung nga lang medyo mas mabagal yung paglalakad mo kasi slushy yung road. Ay, araw. Kakatapos lang ng ulan. The whole week siguro maulan. Pero medyo pa-spring na kaya maganda na yung panahon mga kapobre. Yung surroundings ko dito. Yan. Ganda ng panahon ah. Tapos si misis ko nga pala to give you an update tsaka yung daughter namin yan. Lapit na silang pumunta dito. Praise God. Pasado yung medical nila. Tapos 3 days ago nag-request na ang IRCC ng passport nila for visa stamping. So napakagandang mission para sa amin. So siguro mga maximum ng 1 week i-return na yung passport nila with stamp. Tapos yun, schedule ko siya ng siguro PIDOS. Parang kailangan nila ng PIDOS. Siguro baka mag-request ng PIDOS sa kanila. Okay. For assurance lang, magkuha na rin kami. Pero hindi naman hiningi ng RCC, pero syempre alam niyo naman sa Pilipinas medyo mabusisi at saka madaming tanong, masyadong immigration sa atin, kaya much better na mag-send na lang kami ng PIDOS ni misis ko para sure. Yung medical expenses pala ni misis sa kanya nasa almost 14,000. Tapos yung sa anak namin dito nga tayo dumaan, nasa almost 4,000. Yung ganun yung expenses nila. Bago tayo dumaan, tingnan natin yung road na to. Buti malinis tong sidewalk. So ito yung buong Smoky Lake ngayon. So yun lang, tapos mag-book na lang kami ng ticket. So mililipatan naman na kami dito kina Ninang Jo. Kung kami sa basement muna nila titira kasi malapit din sa school yun. And hoping na mahanapan din nila, matulungan nilang makapaghanap ng work sa misis na malapit din sa bahay nila, sa hospital or sa kitchen. Yeah. So ayun pa rin,
hindi na rin sila mahirapan. Nagpaalam na rin ako dito sa bahay sa tinitiran ko ngayon. Sabi na ako sa kanila na baka April or May yan lumipat na kami. Ganda ng panahon, sarap maglakad. Ang kita nyo yun, mga snow dito, almost 4 months na ganyan. So ngayon medyo pa spring na kaya maganda na ang panahon. Tour ko lang kayo dito. Sarap maglakad-lakad to. Buong paligid ko dito ngayon. Yun, tapos yung PR application ko wala pa siyang update. So magwa 1 month na siya sa system pero wala pa rin. Pero last time nagkaroon ng draw twice sa rural stream. Hindi ko alam kung bakit hindi ako nakakasama kasi yung pinakamababang points na na-invite is 54, 58 ako. So I don't know, pero may mga kasamahan ako dito, mga kakilala ko na na-invite na sila through that stream. Hoping pa rin kasi matagal pa naman ang expiry ng aking work permit, pero much better na ma-invite ka na as soon as possible kasi almost 1 year din yung hihintayin mo for approval of your PR. At least yung endorsement letter din kasi kailangan nyo kapag mag-a-apply ka ng permanent resident. At kung gagamitin mo yung rural stream, nagpo-provide naman yung community ko dito, yung Smoky Lake. Magbibigay naman sila, sabi lang nila sa akin, basta ma-invite na, magsabi lang ako sa kanila. Tapos magre-release naman sila ng endorsement letter sa akin. Yun yung maganda doon. Grabe yung paligid ko, nagpuputik siya. Wow, nagbabaha rin dito sa Canada. March, April yan, medyo baha dito. Magti 3 years na rin pala ako dito sa Canada. Tapos nagbabalak na rin akong kumuha ng sasakyan pagdating ng mag-ina ko, syempre. Kailangan yun. Gusto ko rin silang may pasyal dito. Grabe yung kotse lumubog, no? Curious ako dito pero hindi ko pa napupuntahan yung bump, sa totoo lang. Nakakatawa pero sinisave ko yung moment. Gusto ko sabay-sabay namin ma-experience yun. Kaya niyayakag ako ng mga ka-work ko, mga kaibigan kong Pilipino. Nagyayakag sila. Pero tumatanggi ako, sabi ko wait ko na lang yung mag-ina ko kasi ang reason ko is hindi ko siya may enjoy nang ako lang. Iba yung experience ng kasama mo yung pamilya mo, sa totoo lang. Kaya sabi ko sa kanila pagdating na lang ng mag-ina ko,
Yun, and thanks God, wish granted. Konting steps na lang at makakasama ko na sila dito. Grabe yung daan mga kapobre. Very slushy. Ang oras ngayon dito is alas 6 ng hapon hanggang alas 8, ganyan pa kaliwanag dito. Ganito kapag pa summer na. Sarap maglakad. Tapos mag-request pa ako ng day off noon, pero kinusap ko na yung kawork ko na kukunin ko yung mga working days nila, tapos papasukan ko yun. Tapos pagdating ni misis ko, sinabihan ko sila na ako naman mag-day off para tuloy-tuloy pa rin yung pagkita ko kahit nakabakasyon ako. Kahit 1 week siguro i-apply ko para may sasawalan pa rin ako. Tsaka kailangan ko kasi ng hours, kasi dito kung mag-a-apply ka ng PR, at least 30 hours per week or 60 hours every 2 weeks. Kailangan mo yun. Okay naman yung schedule ko kasi usually 8 hours ako daily. Most of the time may overtime ako, 30 minutes to 1 hour. So yun, nakaka 80 hours naman ako every 2 weeks. Yun yung maganda. Ganda ng panahon mga kapobre. Grabe lang yung tubig. Ayan o. Pero hindi naman siya madulas. May aso na naman dito. Tatahol uli yan. See? Pero saglit lang yan. Kilala na ako ng mga yan eh. Grabe. Parang bumabaha, no? Magsisave muna ako ng pamasahe na mag-ina ko kasi nasa 3,000 to 4,000 din yung ticket na pagpunta dito. Bakit ganon? Mas mahal kapag one way lang compare sa two way. I don't know. Kapag one way trip mas mahal. Pag two way trip mas mura. Ewan ko. Pero kailangan ko na rin magtitingin bago sila dumating, kasi mas mahal na kapag bibili ka ng same month or like a week before their flight. Mas mahal na yan. So yun yung pinag-iipon ako ngayon. Although may nakatabi naman para syempre pagdating nila dito magsisimula ulit kami, kasi wala pa akong kahit ano sa bahay ko. Wala pa akong ipupunta na kahit ano, like mga appliances. Wala akong gano'n. Yung plato ko nga isa lang tsaka isang mangkok, lagay ng sabaw, yun lang. So pagdating pa lang nila dito, wala akong TV, laptop ko lang yung ginagamit ko, yun lang. Tapos rice cooker, yun lang. Bread toaster, yun, nabigay pa. Yun lang ang meron ako. So back to zero kami pagdating nila. And kailangan magtulungan. Pero hindi akong halaga talaga, makakasama ko na sila dito. Yung pinakamasaya. Tahimik na dito. Kasi yung mga tao dito, ang tahimik nila. Malamig pero hindi na ako naglagay ng gloves. Pero malamig. Tahimik dito. Nag-iisip ako kung Toyota na 4Runner yung kukunin ko. Parang medyo mabigat lang sa bulsa, pero kung
reliability tsaka longevity yung pag-uusapan. Kita ko yung mga reviews ng Toyota Forerunner, maganda eh. Anything naman na Toyota, anything na manufactured by Japan, eh quality talaga. So yun nga lang, yung pagbabayad kapag pinanancing ko siya, yun medyo hindi naman masakit sa bulsa, kakayanin naman siguro. Pero mas maganda kung may cash ka, no, para wala ka nang isipin. Yung mga nag-offer din sa akin ng second hand, pero hindi ko sure kasi ang reason out nila is mahal nga yung insurance, tapos first timer ka, so mas mataas yung babayaran ng insurance. Tubig ka, parang ihi ka. Punta dito, ay nag-melt, ang galing na. Oh, gano'n na hammer, oh. Pero on the other hand naman, sabi ko nga, kung bibili ako, gusto ko one time purchase na lang, na sure ball, na hindi ako bibili ng pangalawang sasakyan. Yun nga lang yung cost, yun lang yung magmamatter. Ganda ng paligid ko mga kapobre, oh, yan. Tahimik ngayon, and it's weekdays. Sarado na lahat. Sa bagay, alas 6 na eh. May snow pa dito. So yun lang, punta muna ako ng post office tapos bangko, tapos mamili na rin ako. In-update ko lang kayo mga kapobre. See you na lang ulit sa mga susunod ko pang vlogs. Ayan. Nawa may sasakyan ako pagdating nila dito at gala kami ng bump. Gusto ko rin ma-experience yung bump eh. Ulan lang, katatapos ng ulan. So punta muna ako ng post office mga kapobre, dito na ako, so update ko na lang ulit kayo. Thank you so much, God bless you all.